Sa manipis na dimensyon na naghihiwalay sa pagitan ng katang-isip, milagro at himala, laksa ang mga kaganapang sadyang mahirap ihanap ng kasagutan, tulad ng stigmata. Isang misteryosong phenomenon na nagdudulot ng sugat at sariwang dugo sa katawan ng isang tao. Isang hiwagang minsan ay naranasan ng dating teen star na si Bianca Lapus. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga pilat na iniwan nito sa puso at buhay ng dalaga? Ngayong gabi po mga kapatid dito sa Star Confessions, samahan niyo po kami sa pag-apuhap ng mailap na kasagutan sa mga tanong na minsan isang panahon ay gumulo sa kaisipan at kamalayan ng kanyang mga tagahanga at tagasubaybay. Stigmata. Ito ang regalong dumating sa buhay ko sa panahong hindi ko inaasahan. Sa panahong nung napakaganda ng karir ko bilang isang baguhang artista. Wag! Ano, sama ka sa amin, beach tayo. Wala naman tayong shooting ngayong 4 na araw eh. Ayos na rin yun para makapagpahinga na rin tayo. Hindi, sige, kayo na lang. Bahay na lang ako. Huwag mo nang pilitin, pre. Mukhang feel pa niya yung pagiging broken-hearted, eh. Wow naman, ano Holy Week? Ano, si 1 week na naman iniisip mo? Huwag mo na kasing isipin yun. Di ka naman iniisip yun eh. Kayo, ako na naman nakita niyo. Sige na, enjoy niyo na lang yung beach. So, ganun na lang. Ano? Tara, Ganun? Sige, Sige na, tara. next time na lang. Sige. Bye. Bye-bye. Iha, ilang araw ko nang napapansin, tahimik ka. Hindi pa ba kayo nagkakaayos ni Juanmig? Hindi mo dapat siniseryoso ang ganitong bagay dahil napakabata mo pa. At napakaganda ng hinaharap mo sa showbiz. If you want, wala naman tayong shooting itong darating na araw dahil Holy Week. Halika, sumama ka sa akin. Po? Saan po tayo pupunta, Direk? Si Direk Mario J. ang nagsama sa akin sa retreat ng Oasis of Love. Nung una, akala ko, simpleng retreat lang yon. Wala sa isip ko na ang pagpayag ko pa lang yon ang tuluyang babago sa buhay ko. Inaanyayahan ko kayong lahat para sa isang taimtim na panalangin. Si tayo. Will be ordained, thy kingdom come, into the earth is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those sins we have. Father, dumudugo kami ko. Anong gagawin ko? Ano nangyayari? Hindi ka dapat matakot, anak. Galing sa itaas ang himalang dala ng mga sugat na yan. Hindi ka dapat matakot. Ano pong gagawin ko? Walang makakapagturo sa'yo kung dapat mong gawin. Manalig ka sa pananampalataya mo. Magdasal ka. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Amen. Salamat. Magaling na ako. Anak, maraming salamat sa iyo.
tumutugo ulit eh. Ba't tumutugo ulit? Huwag kang matakot, anak. Hindi ko alam kung bakit ako, ng mga panahong yon, gulong-gulo ang isip ko. Ano ba talaga anak ang nangyari? Bakit biglang dumugo itong mga kamay mo, ha? Hindi ko po alam eh. Stigmata daw po sa amin ni Father. Kahit po ako, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin, Ma. Baka naman nasugatan ka lang, anak, na hindi mo namalayan. Doktor ako eh. At wala akong alam sa siyensya tungkol sa ganitong mga phenomenon. Dad. Dad, tumudugo na naman. Ano ba nangyayari sa akin? Dali. Tumudugo na. Natakot na ako eh. Stigmata. It is a spiritual phenomenon na nangyayari kahit hindi mo gusto. Sa buong mundo, dalawa lang ang may kasong ganyan na na-document na. So, maaaring pangatlo ay ikaw yun, Bianca. Ang isa ay sa Vietnam na nangyari at yung isa ay sa Eastern Europe. Eh, Father, bakit po ako? Saka paano yung career ko, yung pag-aaral ko? Except sa unpredicted times kung kailan nangyayari yan. Lahat ng mga ginagawa mo ay magagawa mo pa rin. Father, ibig niyo sabihin, nung unang lumabas yung sugat niya sa kamay, nakapagpagaling siya ng may sakit? Sa maniwala kayo at sa hindi, 3 taon na hindi nakapagsasalita yung matandang napaganti ni Bianca. Hindi ko maintindihan kasi hindi naman po ako religious. I don't deserve this. Huwag mong sabihin yan, anak. Naniniwala ako na talagang pinili ka ng Diyos para gampanan ng isang misyon dito sa bundok. And if you allow us, Dr. and Mrs. Lapus, ayusin natin lahat ng papeles para mapasuri siya sa mga eksperto ng simbahan. And initially, nakakuha na po kami ng dugo ito sa kamay niya. And we will start from there. Grabe naman. Totoo pala mga yan. Akala ko kasi sa pelikula na nangyayari yan. Oo nga eh. Ay, si Direk. Direk. Dito po kayo. Dili kasi kinakabahan na ako eh. Ito yung lumalabas po yung mga sugat sa kadugo. Parang hindi ko na alam kung ano yung susunod na mangyayari sa akin. Magdasal ka lang, Iha. Yan lang naman ang tanging magagawa natin. Hibayan mo ang loob mo dahil andyan lagi ako sa'yo. Direk, sandali lang po ah. Hello, Vong? Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Galing nga ako sa inyo eh. Ang sabi, shooting kang araw. Ha? Galing ka sa bahay? Bakit? Anong kailangan mo? Wala naman. Masama bang dumalaw ang isang kaibigan? Naku, tigilan mo ka. Wala naman ako sakit para dalawin mo eh. Sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka makakatanggi. Kasi napaka-cute nitong nangungulit sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Sus, kunyari ka pang nasurpresa. Hi, Bianca. I'm here. Your very special bisita on set. Ewan ko sa'yo. Teka nga, nanliligaw ka ba? Ako? Naliligaw? Bakit? Pag inamin ko ba, tatanggi ka? Ewan ko sa'yo. Sa kabila ng kalagayan ko, ipinagpatuloy ko pa rin ang mga gawain ko sa showbiz. Hanggang sa isang araw. Good morning, Miss Bianca. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa pelikula mo, gusto ko sana itanong yung tungkol sa sinasabi nila na ikaw raw ay isang stigmata. Totoo ba yun? At balita pa na ikaw ay nagpapagaling ng mga may sakit. Anong masasabi mo sa mga ito? Actually, tita, ayoko na talagang pag-usapan yung tungkol dyan. Alam naman po nating lahat na we cannot please everybody. Nasa tao naman po yun kung ano yung gusto nilang paniwalaan. Basta po ako, hindi naman po ako nagsisinungaling. Oh my God, Bianca! May sugat ata ang kamay mo. May dugo ang...
Direk, pwede po bang kunan natin close up ang kamay ni Miss Bianca? Direk, bakit ganun? Hindi nagre-register sa monitor ang dugo. Pero nakikita ko may dugo talaga. Nakapagtataka mga kaibigan. Pero ano man ang nangyayari kay Miss Bianca, aalamin natin sa aming pagbabalik. Wag po kayong aalis. Mula nang mangyari ito sa akin noong 1996, halos buong isang taon na natili ang sugat sa kamay ko. Dahil doon, nahinto ako sa pag-aartista. Pero kung nagulo ang buhay ko dahil sa showbiz, hindi ko inakala na mas gugulo pala ito dahil sa pagiging stigmata ko. Huwag ka mabibigla, ha? Halika, sumama ka sa akin sa labas. Bakit? Basta halika, huwag ka na lang magugulat, ha? Halika, dali, anak. Suot mo yung tsinelas mo. Ano nangyayari? Basta sumama ka sa akin. Ito tayo sa labas. Ano ginagawa nila dito? Bagamat puno ng tanong sa kanyang isipan at balot ng takot ang kanyang dibdib, nagsimulang ng gamot at makapagpagaling ng mga taong may sakit si Bianca. Kasunod nito, ang dating simpleng buhay ng kanyang pamilya ay nagsimula na ring mawala ng kapayapaan. Pagalingin mo ako, Bianca. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa ko. Ikaw na lang. Diyos ko, gusto kong Anak! Ay! Diyos ko! Ang anak ko! Anak! Nangihina na si Bianca! Oo nga! Paano na tayo mapapagaling ngayon? Bianca, gamutin mo kami! Dahil sa dami ng mga gustong magpagamot sa akin, tuluyan na akong umiwas sa showbiz. Pero kahit ganun ang nangyari, nanatiling nasa tabi ko ang mga kaibigan ko, lalo na si Vong, na hindi ako iniwan. Ano na mga hanip doon? Eh, para na nga akong wanted eh. Hindi na ako makalabas ng bahay namin. Hindi na ako makagimik. Parang araw-araw parami yung gusto magpagamot sa akin. Balita ko nga eh. Itong si Bianca, halos lahat ng celebrities sa kanya nagpapagamot. Ay, pare, hindi lang celebrities. Pati na rin yung mga matataas na tao nakabuntot kay Bianca. Bianca, sikat na sikat ka na. Isipin mo, mas malaki ka pa kaysa sa mga pelikula o teleserye. Walang himala. Ang himala ay nasa kamay ni Bianca. Nakuha ko pang gumanyan. Problema na nga yung tao. Ikaw naman. Dahil sa madalas ng pagkikita at suporta sa akin, madaling nahulog ang loob ko kay Vong. Mabait siya, kaya hindi na rin tumutol ang parents ko nang pumayag akong magpakasal sa kanya. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary. Kailangan ba nandito lahat ng mga tao? Diyos ko! Nakadugo ang noo ng anak ko! Diyos ko! Pinandasan. Huwag ka matakot. Nandito ako, hindi kita iiwan. Ano ba nangyayari sa anak ko, Diyos ko? Kung tama ang hinala ko, ang sugat na lumalabas sa kanya ay kapareho ng sugat ni Jesus na ito'y pinahirapan sa Jerusalem. Sugat na dulot ng koronang tinik at unday ng sibat sa kanyang tabi. Anak ko! Ano ba nangyayari na? Anak ko! Tulungan niyo ako! Anak ko! This is more than the usual stigmata na napag-aralan ko. Normally, sa kamay lang lumalabas ang mga sugat.
Pero sa kaso ni Bianca, halos buong katawan niya. Kaya dapat siguro ipasuri na natin siya sa simbahan para malaman natin kung ano talaga nangyayari sa kanya. Mawalang galang na ho, Father, pero hindi ho kaya makasama sa sitwasyon at sa isip ng anak ko kung itutuloy natin yung sinasabi niyong religious examination. Walang makatitiyak kung ano pwedeng mangyari sa kanya. Ang natitiyak ko lang ay talagang pinili siya para gampanan ng isang napakahalagang misyon dito sa mundo. Dadalhin natin siya sa Roma. Iharap natin siya sa Papa para mapasimulan ng mga proseso para ganap siyang maideklara bilang isang stigmata. Salamat, Bianca. Kung hindi dahil sa'yo, hindi gagaling sa kanser ang apo ko. Pinagaling mo siya. Ikaw ang nagpagaling sa kanya. Nay, ginamit lang po ako instrumento ng Diyos, kaya po gumaling ang apo ninyo. Ikaw, Bianca! Hindi ang Diyos ang nagpagaling sa kanya, ikaw! Nay, hindi po ako nagpagaling sa apo ninyo. Huwag niyo pong gawin yan. Nay, sorry po, pero sa Diyos po kayo magpasalamat. Sa Kanya po kayo magpadasal, hindi po sa akin. Mali po yung ginagawa ninyo eh. I'm sorry. Ano ba talagang gusto niyo sa akin? Bakit ako pa? Hindi ako karapat-dapat sa misyon na sinasabi ng mga tao. Alisin niyo na po sa akin kasi hirap na ako. Parang awa niya na. Anak, Ayoko na. Tama na. Nawala na yung karir ko dahil sa mga sugat na to. Gusto kong mabuhay ng normal pero hindi ko magawa. Wala tayong magagawa. Yan ang nakatadhana sa'yo. Tadhana. Tadhana ko rin ba na masaktan at magulong buhay? Tapos ngayon yung mga tao, ako yung pinasasalamatan imbis na yung Diyos. Mali eh. Hindi tama na ako ang pasalamatan nila at puriin dahil hindi ako santo, hindi ko kayang gumamot ng mga tao, hindi ako yung gumagamot sa kanila, yung Diyos. Saka ayokong alisin sa mga tao yung pananampalataya nila. Hirap na ako, Mami. Sa ikalawang pagkakataon, lumabas sa halos buong katawan ko ang mga hindi maipaliwanag na sugat noong Biyernes Santo ng taong 1997. Pero pagdating ng Easter Sunday, Lord, alam ko pong hindi tama ang mga nangyayari. Alam ko din po na kayo ang nagpapagaling sa mga taong may mga karamdaman at hindi ako. Sa inyo po nanggagaling ang himala at hindi po sa akin. Lord, ayoko na. Hindi po sa tinatanggihan ko ang gift na ibinigay ninyo sa akin, pero ayoko po na pinupuon ako ng mga tao. Kung ganun lang din, bawiin niyo na lang po. anak. Anak, wala na mga sugat mo. Wala na. Ano nangyari, anak? Kanina lang puro sugat ka pa. Bianca. Damit ko po ito ah. Oo. Kami lahat ay nagtataka.
Dahil paano nangyari? Punong-puno ito ng dugo nung nakaraang linggo. Nakaraang Biyernes. Pero ngayon ay wala kang makikita ni isang patak ng dugo. Pati itong tela na pinuna sa sugat mo ng nakaraang taon. Bigla na lang nawala ang bakas ng dugo. Isang malaking palaisipan para sa aming lahat ang pagkawala ng mga bakas ng dugo mula sa sugat sa katawan ko. Bagamat patuloy pa rin ako sa panggagamot, pinilit kong mabuhay ng normal kasama si Vo. O, kumusta naman ang monthly check-up mo? Anong sabi ng doktor dito sa baby? Okay naman po, ma. Normal naman sa ka-healthy yung baby, kaya nothing to worry about, di ba? Oh, that's good. O, paano? Mauna na ako, ha? Ay, May sige po. lakad kami ng daddy mo. Ikaw na munang bahala sa anak ko, ha? Sige, anak. Sige, bye. thank you po. Sige, Ingat anak. po kayo, ingat po Okay, kayo. sige, bye-bye. Bianca, okay lang ba talaga kay mami at daddy na dito ako nakikitira? Nahihiya kasi ako eh. Eh, alam mo naman, ang dalang ng trabaho ngayon eh. Ano ka ba? Alam mo, alam nila mami sa ni daddy na mahal kita. Saka, tinanggap ka nila tulad ng pagtanggap ko sa'yo. Saka, alam din ni mami sa ni daddy na hindi sapat yung kinikita mo sa paglabas-labas mo sa TV. Kaya sana wag mo sirain yung tiwala nila sa'yo, ha? Oo naman. Sa cute ko ba naman ito, lolokohin pa kita. Dami nagpapakit sa akin dyan, pero dinededma ko lang sa'yo. Siyempre papakit sa'yo. Dahil ikaw ang mahal ko. Natuwa ako noon kasi akala ko maapektuhan ang pagbubuntis ko ng pagiging stigmata ko. The whole time na pregnant ako, normal talaga. Pero nung manganak na ako, Hello, Bong! Hindi ko makakataan, mahanganak na ako! Pasensya na talaga. Ayaw kong payagan umalis dito sa set. Di ba, diretso na lang ako ospital pagkatapos ko rito. Sige, hindi na lang kita. Daddy, bilisan mo! Baka dito abuti ng panganganak tong anak mo eh! Dali na! Konting pigil lang, anak. Konting pigil. Sige na, konting pigil. Anak! Nagdudugo na naman ang kamay mo. Mami, nagagawin ko baka maapektuhan anak ko. Daddy! Dali mo, Dad! Sa kabila ng misteryong kinakaharap ni Bianca, matiwasay niyang naisilang ang kanilang anak ni Vong Navarro. Pero tila hindi sasapat ang mga sakripisyong dala ng mga sugat sa katawan ni Bianca. Dahil mula sa kanyang balat, nakatakdang tumagos ang sakit nito hanggang sa kanyang puso. taong 1999 nang huling lumabas ang mga sugat sa katawan ko. Akala ko noon, bumalik na sa normal ang buhay ko. Subalit, dala siguro ng aming kabataan, ay lagi kaming nagtatalo ni Vong. At dito naman nagsimulang magkalamat ang relasyon naming dalawa. Bong, hindi ka naman kailangan ng maraming pere. Ang kailangan namin ng anak mo, ikaw! Parang hindi ka galing showbiz. Kahit hindi ako umuwi dito na madalas, nagtatrabaho naman ako. Exactly. Mas importante naman yung showbiz para sa'yo kaysa sa amin ng anak mo eh, di ba? Ang labo mo, hindi na kita maintindihan. Eh talaga hindi mo ako maiintindihan! Kasi lagi kang wala. Ako maghapon ako nakakulong dito sa bahay. Hindi ko alam kung ano pinagagawa mo sa labas. O, anong ibig mo sabihin ngayon yan? Ayoko nasaktan yung sarili ko ng malalim. Kaya kung di mo kaya bigay yung oras mo para sa amin ng anak mo, maghiwalay na lang tayong dalawa. Anak, nag-away na naman kayo ni Bong. Alam mo, anak, natural lang sa mag-asawa yung paminsan-minsang nagkakatampuan. Kami nga ng daddy mo nung araw ganyan din eh. Kaya alam ko, magkakasundo din kayong dalawa. Ma, bakit? Ma, Mami, bakit? Year 2005, when Mom was diagnosed with cervical cancer, halos gumuho ang mundo ko noon.
Dahil bukod kay Daddy at sa anak ko, siya lang naman talaga ang pinaguhugutan ko ng lakas. Pero bukod sa sitwasyon ni Mama, isang pagsubok pa ang hinarap ko. Bianca, I'm sorry. Bakit, Vong? Maayos naman yung paghihiwalay natin, di ba? Bakit kailangan pa ng ganito? Saka bakit of all people, kay mami mo pa inabot? Eh, alam mo naman may sakit yung tao, di ba? Ba't kailangan na ito? May bala ka bang pakasal sa iba? Bianca, matagal ang proseso ng annulment. Gusto ko sanang simulan na ito ngayon. Ayos din ang timing mo, no? Kung kailan tibag na yung spirit ko dahil sa kalagayan ni mami, gusto mo pang harapin ko to. Fong naman. Uunahin ko pa ba yan kaysa sa kalagayan ni mami? Anak, huwag niyo pababayaan ang daddy niyo. Pag wala na ako, ha? Bianca. Diyos ko. Sana ibalik niyo na po yung kinuha nila sa akin. Kailangan ko po magaling si Mama. Whatever. Please promise me. Hindi mawawalan pananampalataya mo sa Diyos. Promise me, anak. Pangako ka. Lucina. Mami. Matapos ang 5 buwang pakikipaglaban sa sakit na kanser, pumanaw ang ina ni Bianca. Sa pagkakataong ito, muling nanariwa ang mahapding sugat na nagbunsod ng mapait na katanungan sa puso ni Bianca. Diyos ko, naging masama ba ako sa inyo? Bakit niyo sa akin ito ginagawa? Bakit hindi ko pinaparasahan ng ganito? Anak, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagsubok para maging matatag tayo. May magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Plano? Kinuha niya sa akin lahat. Yung career ko, yung mami ko. Wala na natira sa akin. Hindi, anak. Nasa iyo pa rin ang lahat. Ang daddy mo, ang anak mo, ang mga kaibigan mo ang nagmamahal sa'yo, at ang mga taong nahipo mo ang kanilang puso, at mga taong napagaling mo. Father. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nuestra. Amen.
kasi, Mami. Ang galing mo. Ang galing mo na mag-gitara, ha? Saka alam mo, tumutuwa sa'yo yung mga tao kanina habang nagigitara ka doon. Talaga, Mami? Oo. Ikaw nga yung magaling dyan, diba? Napagalingan mo yung mga ibang tao dito. Dahil doon, may power hug ka Power sa hug akin. na naman? Sweet naman ang baby ko. Tsaka may Power kiss. Power kiss. Isa pa, power kiss ulit. 5 buwan matapos mamatay si Mama, muli akong nagbalik loob sa Diyos. Hindi man bumalik ang dating regalo na ipinagkaloob niya sa akin. Patuloy ko pa rin tinutupad ang misyon ko sa pamamagitan ng paggabay sa aking anak at pagiging aktibo sa mga humanitarian missions at pati na rin sa mga foundations na tinutulungan ko. Pagkatapos ng maraming taon, pinagtagpo din tayo ng kapalaran dito sa Star Confessions pa, di ba? Yes, opo. Magandang gabi sa iyo, Bianca. Magandang gabi po. Ano lang ako, curious lang ako, kailan lumalabas yung mga pasa mo? Kailan talagang marami yung stigmata mo? Usually po talaga, Lenten season talaga. Okay. As in, yung buong Holy Week na yan, paunti-unti, hanggang sa Biyernes Santo, yun na talaga yung pati yung saksak dito, yung mga parang nilate ko yung likod, yung duduguin dito ko. At yun dito daw sa palad? Lalo na po yun. Dumudugo? Opo. As in literal na may dugo? Meron po talaga. Nung unang lumabas ang mga pasa na ito at dugo sa kamay at katawan mo, hindi ka ba nag-isip na baka mamaya isipin ng ibang tao na nag-iimbento ka lang? Pangalawa, nawawala ka na sa sarili mo. At ikatlo, gusto mo lang kalakalin ang stigmata para kumita ka. Marami po akong naiisip nun, pero dahil nun sa nangyayari sa akin physically, hindi ko na, kumbaga yun na yung first na naging priority ng family ko. Kasi buti po sana kung ako lang yung nakakakita. Kaso hindi lang po ako, tsaka pamilya ko, kundi marami talagang tao ang mga nakasaksi nun. So, ano-ano yung mga talagang pwede mong sabihin na napagaling mo? May cancer na gumaling, mga may malalaking bukol dito, mga batang may hydrocephalus. Bianca, kasi bukod dito sa kwentong ito, napakakulay din ang love life mo, di ba? Siyempre, papasok sa ating kwento, si Vong Navarro. Kumusta na ang anak niyong si Ice? Okay naman po. Marami pong mga nag-o-offer na pag-artistahin siya. Artistahin? Opo. Tanggapin mo katotohanan, ang gwapo. Hindi ko talaga maitatanggi. Kakilos talaga ni Vong. Kamukha ko lang sumayaw? po. Sumasayaw, kumakanta, nagigitara. Okay, at kumusta naman ang relasyon niyo ng kanyang ama? Okay naman po kami. Ano sa palagay mo minahal sa'yo ni Vong Navarro? Siguro kasi sa totoong buhay talagang kay talaga ako. Talagang baklang-bakla ako at saka... Masyado kang maasikaso. Ano ako parang kahit saan mo ako dalhin, from turo-turo to first class hotel, kahit saan, very flexible ako, wala akong arte talaga. At ano naman ang minahal mo kay Vong? Bukod sa funny talaga siya, ang lambing-lambing siya. Kuripot siya! Medyo naramdaman ko po yan dahil hindi ko naman po hinawakan ng sweldo niya ever. Talaga? Yes. Pero marunong siya sa pera. Kita niyo naman po na ang dami naman po niya na ipundar ngayon. Maligaya ka ngayon? Maligaya naman po. Maligaya ka kasama ang iyong mga anak? Opo, 2 na yung aking anak. Medyo malayo lang ang gap. Malayo ang gap dahil kasi ganun katagal bago ka naka-move on mula sa paghiwalay niyo ni Vong Navarro, tama? Medyo po. Although nagkaroon naman ako ng boyfriend in between, pero iba kasi talaga yung aking... Kumbaga siya talaga ang aking greatest love of all nung bago ko nakilala yung ngayon. Yun. Maraming salamat sa Thank you pagtitiwala mo sa amin kasi balita namin marami nang umawit ng istorya ng buhay mo. Pero ngayon mo lamang ito ay pinagkatiwala. Maraming salamat, Bianca Lapus. Thank you. Thank you din po. Salamat. Thank you. Totoong anumang pagsubok na hindi makakapagpatumba sa atin ay maaari nating gamitin upang maging hagdan, tungtungan at pundasyon laban sa mga salpok ng pagsubok na ating susuungin. Ilang ulit man tayong madapa at masugatan, ang mahalaga ay muli tayong nakababangon, bit-bit ang mga leksyon na maituturo natin sa mga bago pang sisibol at susunod sa mga yapak natin.
Ako po si Christopher Mina nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Ang kanyang talento ay hinulma ng mga pagsubok. Dinidiskarte mo shota ko? Hindi ka makalakad ng tuwid. Kontento ka niya dun sa baryang kinikita mo, ha? Mahusay ka. Tay, naghahanap naman po ako ng trabaho. Teka. May diferensya ka ba? Mga pagsubok na ginawang inspirasyon. May plano po kasi kung sumali ng talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy? Panalo ko to para sa inyo. Para kahit minsan man lang sa buhay ko, may pagmalaki niyo ako kahit ika ako. Ang istorya ng buhay ni Joseph the Artist ng Talentadong Pinoy sa Star Confessions.